huwag kayo padadala dun sa mga bestseller sa TikTok kasi nga sobrang sulit dito guys. Kaya share ko lang yung pusa dito. Sumiksik siya dun sa ganito. Hi amazing people! Welcome back to my YouTube channel. So andito ako ngayon sa Sapa Station, sa Sapa Center. At this vlog is all about food trip. So pupunta tayo sa mga sikat na restaurants malapit dito sa Sapa Center at coffee shops na rin para mag-chill, mag-taste ng food, mag-coffee at basically mag-relax sa nalalabing oras ng araw na ito. So exciting to guys para sa mga gustong malaman kung worth it ba puntahan yung mga viral na restaurants and cafes dito sa Sapa. Panoorin nyo to and tara, samahan nyo. Okay guys, so una sa listahan ng pupuntahan natin ay ang Paradise Restaurant. So ang dami ko napanood na vloggers na talagang dinadayo nila yung Paradise Restaurant kasi masarap nga daw yung spring roll and yung food nila. So pupuntahan din natin yon and nirecommend din siya sa akin kaya excited akong matikman and ngayon gutom na ako dahil dun sa lahat ng hiking na pinagdaanan natin sa Fancy Pan. And syempre di ako nag buffet lunch dun kaya talagang hinahanda ko yung sarili ko na makakain ng masarap. So first stop, Paradise Restaurant. So from here sa Sapa Center, ang sabi is about 7-minute walk lang naman. So maglalakad pa rin tayo bilang di pa rin natin ako kompleto yung 10k na steps natin. And papakita ko sa inyo yung dinadaanan ko. Ayan guys, para may idea kayo. So mula ito sa Sapa Station. And so dire-diretso lang tayo at liliko pala tayo dito. Ang maganda dito sa walking guys, hindi ka mabobore kapag nasa Sapa Center ka nagwo-walk. Dahil marami kang nakikita. Marami kang mga interesanting bagay na nakikita or pwede mong bilhin if ever may makita kang gusto mo. Ang gaya nito, may banh mi. Ang bango ng banh mi, parang huli kong banh mi sa Hanoi pa. Hindi pa ako nakakapag banh mi dito sa Sapa. Ayan oh, may banh mi din dito guys oh. Pero since kakain tayo ng lunch, hindi muna ako bibili ng banh mi. Ayan, banh mi. Okay. So sabi dito diretso daw eh. So wala naman diretsuhan. So baka bababa dun sa hagdan. Okay, so ingat sa pagtawid. No? Yan, marami dito guys yung nag-aalok-alok ng Grab. Yan, so bababa tayo dito sa hagdan na to. Yan. Yan pala, bababa ka lang ng hagdan. Tapos diretso dito sa eskinitang ito. Never pa naman ako binigo ni Google Maps so far dito sa ating Hanoi Sapa Adventure. Kaya naniniwala akong dito talaga yung daan papunta sa Paradise Hotel. Paradise Restaurant. Yan. So, dire-diretso lang tayo guys. Guys, kung mapapansin niyo yung mga parang yung mga aisle ganito, yung mga daanan maliliit lang pero ang daming nalulusutan. Parang dito din ako dumaan kanina guys nung paangat ako mula dun sa Valley View Homestay. Ayan, so ngayon diretso lang tayo. Huwag kayong mag-alala guys dahil nakatabi ako. Mabusina lang talaga sila dito. Ayan, so pag nakita nyo na tong street na to na maraming parang hindi ko alam tawag dyan eh, mga nakasabit na ganyan. So diretso lang at malapit na tayo sa Paradise Restaurant. 100 meters away na lang daw. Ito na guys, andito na yun. Somewhere here, nasa right side. So pinapakita ko lang yung mga restaurants na malapit sa kanya para may idea kayo. And kahit nasa baba na ako, wala na tayo sa Fancy Pan, malamig pa rin. Nakakatuwa naman. Okay, so couple more steps at nandun na tayo sa Paradise Restaurant. Okay, konti pa, konting steps pa. Ayan guys, ganyan sila ka-anli bumusina dito. Anli busina talaga.
Okay, so ito na yun guys. Yung may tao. I think. Ay, hindi pa pala. Nakalagay Little Vietnam eh. So, asan yung Paradise Restaurant? Yun pa. Ayun na yata, Paradise ba nakalagay. Excited ako, ayun ako, yung ayun, wala pa pala eh. Okay, so few more steps pa. Kaya yan. Para gutom na gutom pag kumain. Ito bamboo sapa. Hindi malayo pala. Ay, hindi, malapit na. After ng bamboo sapa hotel, ayan na, yung Paradise na. Ang feels dito, parang pag dumiretso ka sa dulo, dagat na. Ayan, so nakita na natin guys ang Paradise Restaurant and Coffee. Okay, so pasok tayo guys. And doon lang tayo sa loob mag-menu. Guys, nandito na ako sa loob ng Paradise Hotel. Ang dami nilang pusa at mga tulog sila. Meron din dito. Ayan o. Tulog sila, ang mga pusa. At meron din silang view sa labas. Pero dahil sa loob, ang init guys, ang init dito legit. Ang init ngayon. Siguro dahil sa naglakad ako. Pero dito lang ako papwesto sa hindi masyadong mainit. Ayoko na dun sa mainit. Grabe, parang gusto kong magsando na lang. Ang init talaga. So guys, ito yung menu nila. Yan, so post nyo na lang kung sakali. Pero ang sikat daw dito ay ang kanilang yung kanilang spring rolls. Ito. Yan, so order tayo yan. Tapos sa main course natin, may mga curry, may mga pizza, shrimp and fish. Okay, so search muna tayo ng i-orderin natin. Okay guys, so umorder na ako. Ang in-order ko, yung nirecommend niya is pho, and then spring roll of course, and then nag-order din ako ng smoothie. Actually hindi pala smoothie, yun watermelon. So say hi pala dun sa kasamahan ko dito. Tulog siya. Tulog siya ngayon. Kasi night shift daw siya, kaya tulog siya ngayon. Tapos yung isa din. Cute ng mga pusa dito, mga tulog. Ayan. Ayan siya. Ow! Hello! Oh, nagising ang baby. Oh, nagising. Ayan, tulog siya. Tulog na daw muna siya ulit. So, hindi ko ini-expect guys. Kala ko, nirecommend lang to for the food. Pero, hindi pala. Meron din pala siyang view. So, pinakita ko sa inyo kanina. So, sobrang tirik lang yung araw. Kaya, hindi ko kayang pumesto doon. Pasensya na kayo. Pero may view din siya. Ang ganda ng view niya. So, hindi lang siya sa food. And, may view din. So, okay siya so far. So, tignan natin yung pagdating ng food kung masarap talaga. And, kung hindi siya hype lang. Guys, bonus pa pala. 2 PM ngayon dito sa Vietnam. And, ako lang yung customer nila. So, alam ko usually punuan dito. Pero ngayon, natsambahan natin na mag-isa. Come on. Ayan. So, natsambahan na ako lang mag-isa. Kaya, masolo natin itong buong restaurant. Ayan. So, walang katao-tao guys. Diba? Walang katao-tao pero mga pusa marami. Ayan. So, may enjoy ko talaga tong lunch na to. And, nilulook forward to ko to kasi nga, nagutom ako dun sa trekking and sabi nga, ito daw Paradise Restaurant is isa sa mga pinaka recommended na restaurant sa buong Sapa. So we'll see kung tama sila. Okay guys, so dumating na yung food natin. Ang in-order ko is pho na sobrang init ngayon. Ang init niya at ang bango. Tapos ito yung spring roll. May 6 na pieces na spring roll. Tapos umorder ako ng watermelon juice. So nakalimutan ko na yung presyo niya lahat pero mamaya pa naman yata magbabayad. So
For now, kakain muna tayo at magte-taste test para masabi ko sa inyo kung anong verdict ko dito sa food na to. And disclaimer lang, di po ako mahilig sa maanghang. So, preference ko po yung aking pagbabasihan dito. So, pero sa amoy pa lang ng pho, ang bango na. Alright guys, so tikman na natin tong pho. So, yung soup muna, haluin ko lang siya. Chicken to, yung flavor na pinili ko. Ang sarap, grabe. Baka OA lang ako. Pero masarap siya guys. Yung soup niya, napakamalasa. Tapos ngayon, tikman ko tong noodles. Hinihigop ko talaga, kaya iniingayan ko yung paghigop eh. Kasi mas maingay daw, mas masarap eh. Okay naman siya. So, may chopstick pala ako. Tikman natin tong chicken. So yung chicken hindi masyadong malasa. So overall, I would rate this mga nasa 9 out of 10. Perfect siya for this type of weather. Sa winter, yung pho talaga, hindi ka magkakamali. Medyo may konting tabang lang. Or baka may mga nilalagay na something dito. Parang lugaw, ganun. Hindi ko po alam. Pero ako kasi kung ano yung inayain, as is na lang siya. Unless sabihin na kailangan mag-ano. Pero ito pala, merong binigay na chili, tsaka lemon. So, merong zest ng lemon. So, pwede ko siyang pigain. Tignan natin kung makakapag-add siya ng flavor. Ayan. Okay. Yung chili, hindi ko nilalagay kasi alam niyo naman, hindi tayo for the chili. Okay. So, try natin ulit ang pho. Second time with lemon kung may difference. Masumarap nga. Masumarap naman siya. So okay ako dito guys, makakain ko to, maubos ko to. So kainin natin to, make sure natin maubos. So guys, next dish natin itong spring roll nila. Sinet aside ko muna yung pho para matikman tong spring rolls. So hindi ako masukang tao. Try ko muna ng walang suka. So tikman na natin. Medyo matabang siya pag walang suka, honestly. So try natin may suka. Okay. Medyo maanghang, pero mas masarap siya pag may suka, guys. Coming from someone na hindi ako nagsusuka talaga. So, hindi ko matansya kung anong rating ko dito. Isa pa. Nasa suka yung sarap, guys. Hindi dun sa spring roll, to be honest. So, siguro mga 7 out of 10. Hindi ko lang siya cup of tea, pero ubusin pa rin natin. Pero try nyo pa rin siya kasi isa sa mga must try, sabi din nung mga nagre-review sa food. So, kain muna tayo, guys. Guys, share ko lang yung pusa dito. Sumiksik siya dun sa bag ko. Ayan na siya. Ayan na siya. Tulog pa rin. Sumiksik sa bag ko. So guys, tikman natin tong watermelon juice nila. Hindi masyadong gusto kasi hindi malamig. So, kaya watermelon kasi 'di ba parang thirst quencher, pero hindi malamig yung sinerve nila. So, mga ano to, 4 out of 10 lang. Pero masarap naman yung watermelon na fruit. So guys, hindi ko na naubos tong spring roll. Tong pho naubos ko siya. So, itong spring roll, i-take out na lang natin. At sa bahay na, sa hotel na lang natin ubusin. Kaso nga lang walang lalagyan ng suka, ate. Wala kang lalagyan ng suka. Yung suka yung masarap eh. Tapos, punta tayo dun sa may terrace. Pakita ko lang yung view sa inyo. Para kung sakaling pumunta kayo dito ng hapon or gabi, tapos pwede kayo dun sa terrace. Kasi wala nang araw. Ako hindi ko kaya yun ngayon. Okay. Hingi tayo ng
Hingi ako ng plastic para sa suka. So guys, ito yung labas niya. Init, hindi ko kaya. So, alis na ako dito. Sandali lang guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito na AJTV Amazing Travels, mag-subscribe ka na dahil malaking tulong yun para sa akin na may pagpatuloy ang paggawa ng mga ganitong klaseng travel videos. Yun lang and back to the vlog. Alright guys, so tapos na ako dito sa Paradise Restaurant. So yung vibe niya medyo parang lumang restaurant, ganun. Medyo luma yung vibe pero masarap naman din yung food overall. Siguro hindi ko lang na-order yung mga masasarap talaga kasi nag-based ako dun sa recommendation ng tao nila. Pero okay pa rin naman, so try nyo pa rin kung magugustuhan ninyo. Pero yun nga, huwag kayo padadala dun sa mga bestseller sa TikTok kasi nga hindi naman tayo pare-pareho ng panlasa. Maaring masarap sa kanila, hindi masarap sa atin, or masarap sa atin, hindi masarap sa kanila. So ang gagawin ko ngayon ay hanap na ako ng coffee shop para makapagkape at chill naman tayo. Hindi ako masyadong makachill dito kanina kasi sobrang init nga, kahit dun sa loob ng restaurant nila parang kulog. Pero paglabas mo, ito malamig na siya ulit. So let's go. So guys, dito ako napadaan and napansin ko may Kong Cafe dito. Meron pa palang isang Kong Cafe dito sa Sapa. Akala ko yung dun lang sa may Sapa Center. So ayan, meron din mga to, bar restaurants itong area to. Pwede din magkape dyan, oh. Guys, kung naghahanap kayo ng punda, meron ako nakitang street na puro punda, saka mga yung mga ganyang tela sa may Kaumay and Hamrong. Ayan, so malapit lang to dun sa may Kong Cafe kung sakali lang naman, kasi ang gaganda, oh. Hindi lang pala punda, mga damit, basta mga tela-tela. Pwede kayo bumili dyan. Guys, napadpad tayo ulit dito sa gilid ng Sapa Station. Kasi yung mga coffee shops na by view ng monorail, dito rin siya banda. Syempre dito yung monorail, eh. So pupuntahan natin yun. And share ko lang, ito yung mga tinda. May mga tinda rin sa gilid-gilid nila, kagaya ng mga pinakita ko kanina. So marami palang nagtitinda nito dito. Good to know. So hindi kayo mawawalan ng options. Pataas, grabe. Pakapagod. So kaya tayo, lakad pa tayo guys. Guys, ito yung likod ng Sapa Station. Dito ako napadaan. Magkakatabi na yun yung mga may coffee shop with a view ng monorail. Pero ang pinakasikat yung Via Trekking. Pero hindi tayo dun pupunta guys. Sa iba naman tayo para may ma-vlog naman na ibang lugar. Uy, grabe yung lakas ang busina. Ayun guys, sa pinakadulo, kakanan tayo. Dulo ng Sapa Station, kakanan tayo dito. At simula na to nang makikita na natin yung mga coffee shops with a view. Dito din yung papunta sa Via Trekking guys. So just in case na pupunta rin kayo dun at magmomotor kayo or maglalakad kayo, same lang ng way. Pero majority naman sa inyo willing mag-grab. So pwede talaga. Grab is the key. Okay, so let's go. Ayan guys, nandito na tayo sa may kakahuyan. Pansin nyo guys, naririnig nyo ba yung mga busina nila? Talagang pag bumusina sila, busina talaga. Kahit nakatabi ka ganyan, bumubusina pa rin talaga sila. Favorite nilang bumusina. And so marami palang ginagawa dito sa areang to. Doon pa tayo guys. Marami mga coffee shops dyan. Okay guys, so ayun yung Via Trekking. Doon banda, ayun. So dito tayo guys. Ang pangalan ng restaurant and cafe na pupuntahan natin ay Ma'am. Ayan, Ma'am Restaurant and Coffee. So pababa siya dito. At obviously makikita nyo yung daan ng monorail. Kasi ayan mismo. Ayan na mismo yung monorail. Tapos ito mismo yung coffee shop guys. Diba? Amazing. So konti pa yung tao dito. So mas malaki yung chance na yun lang, chill kumbaga. So Ma'am Restaurant and Coffee. And sakto
Sakto, may umalis dito sa part na to. Pwede ako pumuesto dito. O guys, so pagkaupo may dumating agad or may dumaan agad na monorail. Diba? Kitang-kita, oh. Napakagandang view. So, ayun na. Dumaan na siya. Hindi lang sa Via Trekking meron din dito sa MAM. And tirik ka lang sa araw, pero okay lang naman kasi malamig naman yung panahon. So, hindi pa, actually nakaupo ka, uupo ko pa lang. Ito pa lang yung menu. Yan. So, order lang tayo ng drink dito para makapag-chill. So, ayan yung menu nila. And by the way guys, ang binayaran ko pala kanina sa pangalan ng Paradise is 155,000 Vietnamese dong. Lahat na yun. So wala naman silang service charge. So okay na rin. So dito, order muna ako para hindi naman nakakahiyang makiupo tayo dito. So guys, abangers tayo sa dadaang train para ma-video natin and makita nyo na maganda talaga yung view. Kasi mas ma-appreciate nyo yung view kapag andito kayo mismo. Pero alternative to sa Via Trekking na masyadong madaming tao daw. So hindi ko na trinay pumunta doon. Dito na ako dumiretso. Ayan na! Ayan na yung train niya. Ang kita. Okay. So one down. Marami pa yan guys kasi parang every couple of minutes dumadaan siya. So guys, ito yung in-order ko dito sa MAM. Coconut cacao. Ang presyo niya is 69,000 VND. Ang ganda. And titikman ko na siya kasi apaw siya nung binigay sa akin. Ang sarap, grabe. This tastes good guys, ang sarap. Hindi siya typical na parang lasang Milo. May combination ng coconut tapos brain freeze ako. Combination ng coconut tsaka ng chocolate. And yung chocolate, yung alam mo yun parang tableya, ganun. So 10 out of 10 to guys, must try. So hindi ka lang makakapag-chill, makakita ka pa ng view ng monorail and at the same time makakatikim ka pa ng ganito kasarap na drink. And may food din sila, hindi lang drink. So kung balak nyo rin kumain, kumain na nga tayo sa Paradise kanina, kaya dito na lang, inom na lang tayo dito. So guys, nakailang balik na yung train and sobrang sulit dito guys kasi unang una open air siya, tapos pangalawa malamig yung panahon, so kahit medyo may araw hindi siya mainit dito, hindi nakaka-irita yung init. Tapos ang ganda ng view, ang sarap pa nung na-order ko. So isa to sa mga restaurants na pinaka i-recommend kong huwag nyong palalampasin dito sa Vietnam kasi nga, or sa Sapa kasi nga sobrang worth it siya, tapos mababait yung staff nila. So sinulit ko talaga, nagpipicture ako tapos video para at least okay yung ating stay dito. Ang sarap nga dito magpa sunset no? Kaso ang taas pa ng araw ngayon maaga kasi ako pumunta yan. Parang ang dami ko kasing nababasang review na lagi daw puno sa Via Trekking ganyan, tapos sabi pa nila hindi daw ganun kasarap yung food. Hindi ko alam kasi hindi ko naman na-experience pero based yun dun sa mga nakikita kong review sa TikTok, parang overrated daw. So ito, trinay ko siya, may mga vlogs na rin tungkol dito, may mga videos na rin sa TikTok tungkol dito sa MAM Cafe, pero so far sa stay ko nag-enjoy talaga ako and ine-enjoy ko pa yung time dito. So 10 out of 10 yung experience, yung food, yung ambience, lahat 10 out of 10. Okay guys, so paalis na ako dito sa MAM Cafe. Ang daming beses nang nakadaan ng train, na-enjoy ko siya. Ito yung isa sa mga talagang na-enjoy kong lugar dito, or yung kainan. Syempre yung Kong okay din naman, pero ito kasi syempre may view. So gusto ko lang lakarin ng konti to, ang Via Trekking,
para makita ko yung loob. Okay, so diretso tayo dito guys. Tignan natin ang Viet Trekking. Pataas pala yun, oh. Hiningal na naman ako. Buti na lang yung lakad natin pa uwi ay pababa na. Okay. Oo. Diretso pa tayo dun sa bandang dulo, dun tayong Viet Trekking. Ayan guys, so ito pala, itong Kahoy-Kahoy, ito yung Lado Homestay. Ayan. Tapos itong nasa pinakadulo, ito yung Viet Trekking. So ito yung mas sikat. O, tignan nyo, ang daming tao ngayon. Ayan. Puro Pinoy yata itong mga to. Kasi nakikita ko sa ano, doon malapit sa Sapit. So, Pinoy nga. So, ayan, meron dito. Libre lang. So, dito yung Viet Trekking. Ito yung restaurant nila. Ay, yung hotel ata. Tapos dito yung restaurant. Ayan. So, maganda nga rin yung view. So, pakita ko lang sa inyo. Okay. Okay, hindi na ako papasok guys. Shinare ko lang. Para may idea kayo. Pero essentially same train. Almost the same view. So, no complaints, no regrets ako dun sa Mam Cafe. Okay. So, let's go. Okay guys, so yun ang mga na-share ko sa ating food trip episode ngayon. So, sa Paradise Restaurant, then sa Man Cafe, tsaka itong Viet Trekking, dinaanan din natin. And dahil dyan guys, i-end ko na muna ang vlog na ito. Kung nagustuhan niyo yung video ito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. At i-comment nyo na rin guys kung ano sa mga experiences natin ang nagustuhan ninyo at kung ano pa at saan nyo pa gustong pumunta dito sa Sapa. So yun lang guys, maraming salamat. Bye!